Nagtipon-tipon ng mga tao para sa isang protesta laban sa korupsyon. Si Sophia ang mamumuno, ngunit ang mga kalalakihan ay tutol dito. Mapayag ba ng mga babae na namumuno sa atin? Umiyak si Sophia at tumakbo palayo. Nagpunta siya sa isang lumang simbahan na may mga guhit ng mga baybaylan sa dingding. Bakit kailangan kong maramdaman to? Hindi ako sapat? Bakit ang mga babae ay palaging pinapatikos kapag namumuno? Ang tunay na lakas ay hindi lamang lakas ng katawan, kundi nasa lakas ng loob at pag-ibig sa kapwa. Anak, hindi ka nag-iisa dahil ang lakas ng babae ay hindi sapat ng salita. Dumating si Ligaya sa bahay ni Sophia. Nakita ni Sophia na may pasa sa katawan si Ligaya. Buti na lang, Ligaya, dito ka na. Bakit may pasa ka? Minsan kasi napapagalitan ako ng aking amo dahil nagagalitan daw ko yung mga trabaho. Sabi niya, babae lang ako. Hindi daw ako pwede sa construction site. Pero hindi ako pwede tumiga dahil walang magpapaaral sa dalawa kong anak. Sabi ko sa kanila, kahit babae sila, pwede silang maging kahit ano. Gaya ng mga babae lang noon, na hindi natatakot gawin ng tama kahit mahirap. Okay lang yan. Sumunod si Sophia kay Dr. Elena papunta sa isang liblib na lugar na walang akses sa gamot. Naglalakad sila ng 3 oras sa bundok. Ilang oras na tayong naglalakad. Alam ko napapagod ka na. Kaya halika't magpahinga muna tayo. Sige. Dahil sa haba ng kanilang paglalakbay, naisipan nilang magpahinga muna. Baliwala sa akin ang mga babay lang noon ay handang gawin lahat para lang makapanggamot. Ginagawa ko ang parehong paggagamot ng mga babaylan noon para makatulong sa mga nangangailangan. Dumating si Sophia kung saan nagtitipon ng grupo ni Reyna. Maraming kababaihan ang nagkwento ng kanilang karanasan sa karahasan. Ako na binubugbog ako ng aking kasintahan. Inaisip ko lang na baka ako may mali. Ngunit hindi. Ang karahasan ay kailanman hindi magiging tama kahit hindi mo ito gawin. Ang babaylan noon ay nagtanggol sa kanilang komunidad laban sa masasama. Kaya kami nga magtatanggol sa mga kababaihang inaapi. Hindi kami papayag na matuloy silang masasaktan. Hindi tayo papayag dahil ang lakas ng kababaihan ay higit lamang sa salita. Hindi tayo papayag! Hindi tayo papayag! Hindi tayo papayag! Hindi tayo papayag! Madami ang mga pagsubok na dumating sa buhay ni Reyna, Sophia, Ligaya, Dr. Elena at iba pang mga kababaihan. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makamit nila ang kapayapaan at kalayaan na maging pinuno at maging malaya sa pagpili ng mga landas na nais nilang puntahan. Ang pagiging babae upang hindi na makamit ang ating mga pangarap. Bagkus, ito ang magiging sandata ng mga kababaihan laban sa mapang-abuso at mga balakid na kanila pang haharapin. Ang babae ay hindi lamang basta babae lang.